So ayun nga guys, so sa video natin ngayon ay gagawa tayo ng quick tutorial sa pag-edit ng mga videos nyo using your camera sa Insta360 Studio. Nag-request nga si Sir Adi Fishing na gumawa tayo ng tutorial sa pag-edit ng mga videos. So ayan, Sir Adi ay from Qatar. So shoutout sa inyo dyan sa Qatar, Sir Adi. At sana mapanood mo ang video na to. Ang una nga natin gagawin ay i-upload ang mga file natin sa ating Insta360 Studio. At mapapansin nyo nga na palaging dalawa yung file name na makikita ninyo dito sa files. Since 360 ang ginagamit natin, dalawang footages talaga ang makukuha niya sa isang full video. So wag nyong i-delete yung isang file, alin man dyan sa mga file na yan, kasi mawawala yung ibang footages. So upload natin itong dalawang last footages na meron ako, at ito yung i-edit natin ngayon. Ayan, so hintayin lang natin mag-upload yung video. And ito nga palang video na to ay kinunan namin nung nag-rides kami pa Sagada. So ayan, yung mga susunod nating videos, ito naman yung mga footages or mga shots na nakuha ko nung nag-rides kami na papuntang Sagada. Itong mga icons na nasa taas, ito yung 360 at reframing. Ayan. Pwede mong baguhin yung view ng sa screen mo into 360 or reframing lang. Since ako, ginagamit ko lang palagi dito is yung reframing. Next, dito naman tayo sa right side ng ating screen. Dito sa unang icon, makikita natin yung stabilization. Dito nga ay nakatik lang yung dalawang items dyan. So, hindi ko yung ginagalaw. Sunod naman ay yung stitching. Mapapansin nyo nga is naka-tick na yung sticky lens guard. Since may gamit nga akong sticky lens guard, so palagi naka-mark check yan. Pero kung wala naman kayong gamit nun, pwede naman gamitin yung normal. At ito nga sa baba, makikita nyo yung invisible dive case at dive case kung meron kayong gamit nun. Kailangan nyo i-tick yan. Sa pinakababa naman ay makikita nyo yung stitching optimization. Sa kanya, palagi lang nakatick yung optical flow stitching at chromatic calibration. Di ko ginagamit yung dynamic stitching, pero same lang naman ang kakalabasan. And then, pwede mo rin i-calibrate kung hindi pa okay sa yung stitching ng camera mo. Calibrate mo lang siya hanggang sa maging okay na or maging balance na at pantay na yung footages. Dito naman tayo sa media processing. Madalas kong ginagamit dito is yung Color Plus. So, mapapansin nyo nga nakatik na yan. Ang gamit naman nito ay ini-enhance niya ang kulay ng ating video. Makikita mo nga yung quality ng kulay ng video kung hindi nakatik ang Color Plus or nakatik ang Color Plus. Dito naman sa Clarity Plus is in-enhance niya yung quality ng mga maliliit na details sa footages natin. Pero sa akin, mas gusto ko pa rin gamitin yung Color Plus. At mapapansin nyo nga rin yung motion ND dito, pero hindi na natin yung titingnan ngayon kasi magagamit natin yan mamaya pagka ginamit na natin yung timelapse sa baba. Dito naman makikita nyo yung True Audio. Dito yung Voice Focus, Noise Reduction at yung Off. Voice focus, ito yung mic na nasa harapan ng screen, and then may noise reduction din. Sa akin, ginagamit ko palagi is yung off lang kasi nakamotor nga ako, so hindi rin nakakabit yung intercom ko sa camera, kaya puro hangin lang ang makukuha niya, kaya naka-off lang siya pagka i-edit ko. Sunod naman ay yung mga logo. Ayan. So, kung gusto mong lagyan ng logo yung footages mo, pwede mong lagyan ng logo at makakapili ka nga ng iba't ibang design. Pero sa akin, hindi ko na nilalagyan. Dito naman ay yung project management. So, dito, pwede kang gumawa ng iba't ibang klase ng project. So, mapapansin nyo nga, yung kulay pula dito sa baba, yan yung in-edit ko kanina. So, nag-edit na ako kanina. So, ngayon, gagawa tayo ng new project para gumawa ng bagong editing o bagong reframing. Ayan, so mapapansin nyo nga na wala yung may kulay pula sa baba kanina. So, ibig sabihin, new project na to. So, pwede na tayo mag-edit ulit. Dito sa last icon naman, ito yung file properties. Dito makikita mo yung properties nung video file. Sasimulan natin dito sa icon na to. Itong icon na to, ito yung pang-trim sa unahang part ng video mo.
So kung saan mo gusto mag-start yung video, pwede mo siyang i-trim mismo doon sa part na yon. And then itong katabing icon niya, ito naman is yung pang-trim sa hulihang part ng video mo. Same lang siya sa unahan, pero ito naman sa hulihang part. Itong icon na to, ito yung ginagamit na pang-mark kung saan mo siya gusto i-reframe. So ayan, pagka pinindot mo yan, lalabas itong mga view. Iba't ibang klase ng view meron nga dyan, standard, wide, ultra wide, plus at iba't ibang klase ng view na gusto mong gawin sa pag-edit ng iyong video. Ako nga, padalas kong ginagamit dito pagka nagra-reds ako is yung standard view lang. So dito nga sa baba ng iba't ibang klase ng view, may kita mo yung mga numbers dyan. Meron dito, yung unang part dyan is yung left to right, and then sunod is yung up and down, sunod naman is yung rotation, and then yung sa baba nung unang part is wide angle at yung distortion. So ayan, medyo mahirap mag-edit pero worth it naman yung pagod kasi pagka natapos na yung pag-edit mo at nakita mo na yung final result ng video, maganda naman ang kakalabasan. Dito nga, makikita nyo na parang naglalag yung video pero ganyan talaga siya. Medyo naglalag pero pagka in-expert mo na siya at sa final result na, okay naman yung flow ng video mo. So ayan, nakuha ko na yung gusto kong angulo ng camera, and then ang ginagawa ko is piniplay ko muna siya para makita ko yung kung saan ko gustong ilagay yung next na reframing niya. Ayan, so dito nga, lagyan natin ng bagong reframing at gawan naman natin ng ibang angulo yung camera. Kung napansin nyo nga, medyo distorted yung side mirror ko at windshield. Pero normal lang yan kasi malapit yung side mirror at windshield sa ating Insta360. At ito nga, makikita mo sa pagitan ng dalawang reframing na ginawa mo, may makikita kang yellow line. At pag pinindot mo yon, lalabas itong iba't ibang klase ng transition. So, pwede ka mamili dyan ng gusto mong klaseng transition. Sa akin, madalas, hindi ko nilalagyan ng transition, pero minsan nilalagyan ko rin naman. Depende sa gusto mo. Pwede nyo rin pala i-adjust yung layo or pagitan ng dalawang transition na ginawa nyo. Adjust nyo lang siya gamit yung mouse. I-move nyo lang kung saan yung gustong part ng video ilagay yun. Sa isang video, pwede ka rin pala maglagay ng kahit ilang klase ng effects o reframing na gusto mong gawin. Depende sa'yo kung ano yung mga angulo or effects na gusto mong ilagay sa buong video mo. Itong icon naman na to, ito ay magagamit mo kung gusto mong i-focus yung camera sa isang bagay or gusto mo siyang nakagitna sa frame ng video mo. So, pipindutin mo lang yan and then itututok mo sa gusto mong bagay na dun siya naka-center and then yun na yung susundan niya.
Dito naman sa part na to, ginamit ko yung time-lapse niya. So, pagka ginamit mo yung time-lapse, automatic mag-on yung motion ending niya. So, sa time-lapse, pwede mong i-adjust yung speed. Pwedeng times 2, times 4. Depende sa'yo sa gusto mo. Dito nga sa part na to, pinapanood ko yung mga edits na ginawa ko or yung transitions na ginawa ko sa kanya para bago ko sa i-export, sure ako na tama yung mga effects niya at kung saan ko siya gusto nakatutok yung camera is yun yung maka-capture niya. Nung tapos ko nang i-review yung reframing na ginawa ko, in-export ko na siya. So, ayan na nga, makikita natin na starting na siyang mag-export 0%. So, hintayin nga lang natin hanggang matapos yung downloading niya. So, pagka na-export na siya, automatic na siyang mapupunta din sa file na kung saan mo siya dinesignate na file. At ito nga pala ang file format na ginagamit ko pagka in-export ko yung mga videos na ginagawa ko. Nasa sa inyo na kung gagayahin nyo rin yung same format or depende sa gusto nyo kung paano nyo i-upload yung mga videos na gagawin nyo. At ito na nga ang final result ng ginawa nating editing sa ating video. So, panoorin natin to.
na nga, salamat sa panonood ninyo at sana may natutunan kayo sa ating basic tutorial kung paano mag-edit gamit ang Insta360 Studio. Ayun lang guys, please follow me and like this video for more content.